Galit na galit, gustong manakit. Sa'yo na nga mga Mars, another day, another vlog. Eto na nga mga Mars ko, day 1 na nga sa paggagawa nga na itong munti naming bahay. So dito nga sinisimula na rin ni Jowa na ligpitin nga yung mga kalat dito at itapon na yung mga dapat itapon. At Diyos mio, napakarami namang bote ng Red Horse na to. Hindi halatang manginginom yung nakakwarto dito. O siya, dito nga mga Mars ko, tinatanggal na nga pala nila dito yung mga dingding. Dahil ito nga pong dingding na to mga Mars ko, ay pinapasabay ko na nga na batuhan para nga isahan na lang din. Dahil kung plywood lang din naman yung ipapagawa ulit dito, ay ganun din. Ay bato nga yung sahig, tapos yung padar naman, ay ganito pa rin, ay Diyos mio, magdodoble-doble lang ang gastos. Kaya sabi ko nga, isahan na lang din talaga yung gawin. So dito nga mga Mars ko, ayan tinatanggal na yung pinaka-double wall dyan. Alam nyo ba dati dyan kami nahihiga nila Jowa. At talagang pinagawa nga yan ni Mama na ma-double wall dito dahil nga makulit na si Tantan. At delikado nga kapag tumama nga yung ulo dito nga sa mga kahoy. Yes mga Mars ko, sila Mama nga po nagpagawa niyan kasi kami nga ay nagsisimula pa lang talaga sa pagkakaroon ng pamilya. And sa totoo lang, teenage parents kami mga Mars ko, and sana hindi na siya gayahin ng mga kabataan ngayon kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Hindi talaga siya madali at hindi naman pwede na iasa nga agad lahat natin sa magulang natin yung mga dapat gawin natin bilang magulang na. And ayun, ang swerte ko lang din talaga sa parents ko kasi tinanggap nila kami dito sa bahay. Sobrang paikot-ikot na kami dito sa loob ng bahay. Ayun nga hanggang sa nagpataas na nga kami dito. At ayun nga mga Mars ko, since tayo naman ay nagkaroon na kahit papano, ay syempre oras naman para bumawi at pagandahin naman itong bahay. So hindi naman siya totally maganda mga Mars ko na katulad ng mga sa iba, yung mga nagpapagawa ng bahay, ganun. Ang mahalaga nga lang dito, ayan, magiging okay na nga dito. Hindi na paulit-ulit papalitan ng pinakasahig. Tapos ayun, hindi na siya papasukan lagi ng mga ipis kasi sobrang daming butas. Basta yung tipong parang naging mas komportable na siya ngayon. Dahil sa totoo lang mga Mars ko, alam niyo ba, simula talaga nung pinagawa nga itong bahay namin dati, nung nasunugan kami, ilang beses na rin talagang pinagawa nga yung pinakasahig dito kasi palagi talaga siyang nabubutas. Yung mga nakikita niyo sa mga butas-butas dyan sa dingding, hindi na talaga naasikaso. Syempre, kulang tayo sa budget, napakahirap talaga magpagawa ng bahay. As in, kulang talaga yung sinasabi na 20k lang na panggawa ng bahay kasi kahit nga sa mga kahoy, ay Diyos mio, napakamamahal na rin pala. Kahit siguro budgetan natin ng 10k ay sobrang hirap talaga. O siya, bali dito nga tinatanggal na nga pala nila yung pinakahagdan nila Mama dito para nga masimulan na nila yung pagbabaklas ng iba pa. So mabuti na lang din talaga yung dito nga nadaanan dati ni Papa sa may kwarto namin ay hindi pa nga namin yan nasasarado ng tuluyan. Kasi kung wala lang silang madadaanan mga Mars, ewan ko na lang talaga baka lumipad na lang si Papa. Tapos ayan nga mga Mars ko, nung natanggal lang nga nila dyan yung pinakahagdan, eto nililigpit pa ulit nila yung mga kalat, tapos yung iba nga dito ay nagigiba na. So bali apat kasi silang gumagawa dyan, 2 mason, tapos 2 labor, kaya for sure mabilis lang din talaga ang kilos nila. And alam nyo ba mga Mars ko, sa day 1 pa lang talaga nila masasabi ko rin talaga na hindi ganun kadali. Kasi bayad mo pa lang talaga sa manggagawa, ay Diyos mio. Pero yun na nga mga Mars ko, wala nang dapat ipagreklamo pa dahil napasimulan na natin yan. At dahil ginusto nga natin to, syempre pangatawan na rin natin. So dito nga bali pinaplano na rin pala nila kung saan nga sila maglalagay ng poste at kung paano nga ba ang gagawin nila kasi sabi namin, idediretso na septic tank nga rin yung pinakailalim nito para hindi mabilis mapuno yung pinaka-CR namin. Tapos dito nga sa amin mga Mars ko, ito na nga yung kanyang itsura. So dito sa dingding na to, tinanggal na nga namin yung mga salamin namin, tapos tinanggal na yung cover ng Cleopatra. So yung keming aesthetic nga ng itsura ng bahay namin, ayan, wala muna sa ngayon dahil sobrang dami talagang kalat. Dahil kung mag-iinarte pa ako sa mga kalat na yan, ay wag na lang magpagawa. At ayun nga mga Mars ko, bali nabaklas na pala nila ng tuluyan dyan yung pinakasahig. Tapos dito naman sa kabila, tinatanggal na nga nila para nga makapag-hukay na. At ayan, kitang-kita nyo naman talagang harurupok na rin talaga ng mga tabla dito. At talagang nagbagsakan na kasi talagang hindi na rin talaga namin pinapalitan. Sobrang lulutong na rin talaga as you can see naman. And hindi rin talaga ako tumatapak dyan kapag pupunta nga ako kila Mama kasi baka sa ilalim na rin talaga ako pulutin. Alam nyo naman, napaka-sexy ng mama nyo. Mahuli mo yun. Ha? Mahuli. Importante pa ito. Ay, wala ka na eh. Importante pa ito. Ganyan yung gusto mo. Ganyan sa apoy. O
siya, fast forward nga mga Mars ko, bali dito nakapag-ukay na nga sila at nailagay na nga nila dito yung bakal para nga sa poste. Grabe, pagkasilip ko nga dito mga Mars ko, nagulat talaga ako kasi ang bilis talaga ng proseso na nangyayari. Kahit talagang inulan nga sila ay tuloy-tuloy lang talaga yung paggawa nila. So yung plano pala dito mga Mars ko, yung pinakapader nga ay hanggang taas na nga yung paglalagay nila ng hollow blocks para nga yung taas namin dito ay masalo na rin kasi Diyos mio mga Mars ko, alam nyo ba sobrang alog talaga ng bahay na to. Yung tipong parang isang balikwas mo lang, yung buong bahay nga ay aalog na. Kaya minsan nga kapag nagkakaroon ng lindol ay talagang ramdam din agad namin. At hindi ko rin talaga malaman mga Mars ko kung bakit ganito yung pagkakagawa sa bahay. At isa pa mga Mars ko, alam nyo ba dito nga sa paggawa ng bahay namin ay pautay-utay lang din talaga. Kaya ganyan nga yung naging itsura. Parang yung tipo nga dito sa kabilang side muna, sa kabilang side muna. And kahit nga dito sa pinaka sa amin mga Mars ko, ay huli na talaga nalagyan yan or huli na rin talaga napagawa nga na sahig na bato yun. O shot, ayan, after nga ng ilang oras mga Mars ko, ayan, meron na nga pala silang layout dito kung ano nga ba ang gagawin nila. So, anong oras na rin mga Mars ko, kaya naman kinabukasan na nga lang nila yung itutuloy, parang makapag-asintada na sila. At mabuti na lang din talaga yung ulan nga ay hindi na nagtuloy-tuloy kasi nga kung nagtuloy-tuloy pa yun ay Diyos mio, baka nga mag-back to zero sila. So, ang kagandahan nga lang dito mga Mars ko, ayan, nalagyan din talaga agad nila ng layout. Para nga bukas daw nga asikasuhin naman nila ay yung pag-aasintada. Dahil ito nga pinakailalim ng lalagyan nga nila dito na sahig ay gagawin nga po naming septic tank since yung CR namin ay ililipat din. O diba, ang dami na naman nangyari sa kabahayan na ito. O siya mga Mars ko, hanggang dito na lang muna. Yun lang. Bye-bye.